Okay. Okay, magandang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po'y dadako po sa huling bahagi po ng pagsampa po natin sa araw po na ito. At sa bawat isa po na taga-subaybay din po natin sa kanilang pong tahanan ay samahan niyo po sa pagpapatuloy po ng pagsama po sa araw na to. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at tayo po'y aawit ng papuri po sa Panginoon. At ang una po nating aawitin, Love Lifted Me. Awit po tayo. Love lifted me. First stanza ready, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Second stanza. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best songs. Faithful, loving service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Last stanza. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, below His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen po. Tawagin ko po si Brother Astrid sa pangunguna sa opening prayer. Aming Panginoon sa langit, aming mapag-arugang Ama, maraming salamat sa araw na ito na tinipon nyo ang inyong mga anak. Salamat sa bagong kapanganakan na meron kami bilang mga anak ng Diyos. Naway maging katanggap-tanggap sa inyo ang aming pagsamba ngayong araw. Hiniling namin ng Banal na Espiritu na buksan namin puso't isipan at aming matunghayan ang kagandahan ng inyong mga katangian na inyong inihayag sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang pangangaral at pakikinig ng inyong salita at magbunga ito sa amin ng pag-ibig, katapatan at pagsunod sa inyo. At ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At maaari na po magsiupo. At aawit pa po tayo na isa pa pong awitin. Awitin po natin, Blessed Assurance. Amen.
verse 1, ready, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what for days of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending will come above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, to be His goodness, now in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Tawagin po ang ating pastor sa mga announcement po. Magandang hapon sa inyong lahat. Well, it's good to see you this afternoon. Ang announcement po natin, mga kapatid, Wednesday night prayer meeting. I'm encouraging you to join us. At ang tinatalakay po natin, the parable of rich man and Lazarus. Ito yung ikalawang bahagi, no? Sa this coming Wednesday. And then kanina, I went to the wake of Celestino pala ang pangalan, na Celestino Carpio. Dalawa kami ni Brother Mark, sandali lang kami doon. At itong si Brother Carpio ay yung sinimulan yung gawain ni Pastor Baker dito sa May Pasig. Isa siya sa mga deacon doon na sila rin yung nag-purchase ng property ng PBBC. So, it's good to see the family. Andun rin si Sister Adona, nakita natin kanina, at ang kanyang asawa, ganun din si Brother Allen, do hindi ko nakita yung asawa ni... Sino yung asawa ni Allen? Nakalimutan ko eh. Si asawa ni Allen rin eh. Si Eileen. So hindi ko nakita. Si Ailey. So kanina tsaka yung mga anak, sayang hindi ko naabutan. Mamaya pa yatang hapon. So pray for the family, Carpio family. At malaking clan sila. I met this afternoon yung cousin niyan taga San Juan. It so happened, taga San Juan din ako. So ang dami namin napag-usapang mga bagay na under the sun sa area ng San Juan. So at saka brethren sila. Member pala sila ng brethren group. So matagal na yun sa San Juan. Actually, ang brethren group, yung founder nila sa San Juan, si Pastor Brooks, siya ang nag-host ng Daily Bread. Kung meron kayong mga Daily Bread na yung bahay niya rito sa Pigibara, yun ang naging pagawaan at limbagan ng Daily Bread. Hanggang ngayon, no? Wala na si Pastor Brooks doon, si Harding na ang mahawak, pero nandun pa rin sa Pigibara. Actually, kung madadaan nga kayo doon kung dati may community pantry, doon may community Daily Bread. Bibigyan kayo ng napakaraming Daily Bread, no? Kung libre. Okay? So, yun ang nangyari kamakailan, nagpamahagi sila ng mga Daily Bread roon. Okay, alam niyo naman yun, supplement yan kapag nagbabasa tayo ng Bible as devotion. There are lots of stories there at saka mga testimonies. In the same time, yung iba nakapagtuturo din ng simple theology dun sa mga booklet nila. Okay, yun lang po ang announcement natin. Nagsinumula na po kaninang umaga. Kung yung napakinggan yung
pagtuturo ko po ng 5 solas. Nagsimula na tayo sa Sola Scriptura. Lord willing, next week, ang susunod po ay Sola Gratia, no? Yung grace alone. So, panalangin po natin para maihatid rin po uli natin ng tama yung mensahe na alam ko kinakailangan mapakinggan ng mga kapatid sapagkat ito po yung mga mahalagang doktrina na tinindigan ng mga Reformation laban sa Romano Katoliko. Of course, today, kapakipakinabang pa rin naman yung 5 na yun dahil sa pamagitan ng 5 solas na yun, pwede mong salain yung mga katuruan na namamayagpag ngayon sa ating paligid. Lalo-lalo na yung mga unscriptural teaching na naririnig at nakikita natin sa paligid natin. Okay, yan lamang po ang announcement natin. So far, wala na akong iba pang natatandaan, kundi sa 30 po, 30 at 30 nga ba? Last Sunday of this month, wala po ako sa umaga, no? Narito po si Preacher Mark. So Lord willing, I will be available in the afternoon. I will be in Pastor Palitang Church. I was invited to preach there. May Sunday school sila at saka isang worship service sa umaga. Parang katulad rin sa atin. Kaya lang parehong worship service ang meron tayo sa morning. So please pray for me and pray for the church also. So yun lamang po, no? So panalangin nyo rin si Brother Mark. Talagang mabigat yung ituturo nitong batang ito, no? Talagang ngayon pa lang nire-review na yung election eh. Talagang nakaka-challenge. So pag-pray din natin yung gawain dito sa may Birakatanduanes, yung isang kapatid natin sa pananampalataya na kaibigan kong namatay. Actually, yung anak niya dumalo rito 2 weeks ago. So, nakausap ko yung wife. They are in need of someone pastoring the church kasi patay na nga yung pastor. So, naiwan yung church. May tao, meron silang place of worship. Inalaw nung isang member nila na gamitin yung property at nagpatayo sila roon. Doon sila sa 3rd floor, katulad rin natin. Unfortunately, yun nga, wala silang pastor ngayon. Kaya kung kinikilos ka ng Panginoon, sabihin mo lang sa akin, pwede kitang pabisitahin doon. Stay ka muna ng 1 month. Balik ka lang uli rito. Ganun lang naman yan eh. No? Sabi ko nga sa kanila, kung kukuha kayo ng candidate, sa ngayon may pulpit supply sila, kaya nga lang, iba pa rin kapag may pastor. Mag-imbita kayo ng mga available candidate dyan para in the future, kung sino man ang ikikilos ng Diyos sa church para kunin maging pastor dyan, eh talagang ma-interview ninyo, makausap nyo patungkol sa paniniwala at yung mga qualification sa kanya. Okay? So hindi po ganun kadali kasi minsan mawala ng pastor, lalo na kung yung church hindi nakapaghanda, hindi nakapag-train, in the same time, minsan biglaan pang nangyayari. So, ang magagawa lang natin, kung nasa Manila nga lang yan, kung malapit lang sa area natin, makakapagdala tayo ng mga pulpit supply sa kanila na pwedeng itong mga ngaral natin dito sa church, maghalinhihan, no, halinhinan sa pangangaral ng salita ng Diyos doon until such time that they decided that, it's time for us to have someone to pastor us through the candidates na ipadadala sa kanila. Okay? So, ipanalangin po natin yung church nila. Okay. Yun lamang po. Wala na akong iba pang naalalang prayer request or announcement. Ang gagawin po natin, tatayo tayo, aawit tayo ng awit pagbati, batiin po natin ang bawat mga kapatid sa pamamagitan ng pagkakakaway. Okay? Po, tayo po yung magsitayo. Awitin po natin. Welcome song po natin. 1 John 4, 7, and 8. Magkawayan po tayo ha. Ready, sing. Beloved, hello. Let us love one another. Love one another. For God is of love. And everyone that loveth is born of God. And knoweth God. He that loveth not, loveth not God. For God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, and 8. Amen. At natin mo nakatayo, tawagin po si brother din sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. So good afternoon. So babasahin po natin ang 1 Corinthians chapter 9.
Babasahin po natin ang salitan from verse 7 to 14. Sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nag-aalaga sa kawan at hindi umiinom ng gatas ng kawan? Sapagkat nakasulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ay pinagmamalasakitan ng Diyos? Kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? God bless the reading of the word. Sige po, manalangin tayo mga kapatid. Let us pray. Salamat o Diyos sa pagkakataong pinagkaloob mo muli sa amin, Ama. Kapuri-puri ka at sinasamba namin ang iyong mataas na pangalan. Ikaw na soberanong Diyos na dinadakila ng bawat nilalang. Sa hapong ito, O Diyos, aking pinagkakatiwala sa iyo ang muli naming pag-aaral ng iyong salita. At ang dalangin ko, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, naway makapagdulot ang aming pagsambang ginagawang ito ng kalulatian sa iyong pangalan. Pagkalooban mo po na ako ng karunungan nang maitawid ko ang mensaheng ito sa pamagitan ng kapangyarihang Espiritong kumikilos sa aming kalagitnaan. Maging sa iyong mga anak na narito, Panginoon, dalangin ko, buksan mo ang puso't isipan nila sa mga katotohanang aming pag-aaralan sa salita ng Diyos. Salamat sa oras nito, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mapupo tayong lahat, mga kapatid. Well, of course, sa hapon pong ito, kagaya po ng serye ng pag-aaral na ating pinag-aaralan, mga minamahal, ang pag-aaralan po natin sa oras nito ay yung ika-22 bahagi. Okay? Mahal ng Panginoon ng Iglesia, dapat tayo rin. At nakapaloob po rito yung isang katanungan na dapat masagot nating lahat. At alam niyo ang kasagutan na makikita rin natin sa Biblia. Ano nga ba ang responsibilidad ng isang kaanib sa iglesyang lokal? Okay? Mahalaga pong malaman natin yan as member of church family. At dapat yung malaman, last week we have studied ano po bang benepisyo ng pagiging miyembro sa iglesyang lokal. Ngayon po, so pagkatapos nating malaman ang benepisyo ng pagiging miyembro ng iglesyang lokal, dapat naman nating malaman ano ba ang responsibility ko bilang isang kapatid sa pananampalataya sa iglesyang lokal na dun, kung saan ako'y kaanib. Of course, pangkaraniwan na po rito yung tinatawag nating unang punto, yung pakikibahagi sa pagtitipon. Actually, mahalaga ito no? Na hindi tayo pwede maging absentee member. Yung iba kasi absentee member. Member ng church pero 10 taon na hindi dumadalo Actually, kung i-impose lang natin yung ating church policy and constitutions within 6 months, kinakailangan masulatan ka na pagdating sa pag hindi mo dalo ng church. And then after 1 year, kung continuous pa yan, bay tatanggalin ka ng church, dun sa church membership. Kasi tandaan nyo, ang church, hindi lamang ito katawan, but it is also an organization. Okay? The church is also an organization, kaya nga tayo nakarehistro Pero wala po tayong makikita na we are member forever ng Church of Christ body, spiritual universal body of Christ.
kahit saan ka naroon. Pero pagdating sa local church, may mga existing policy po yan pagdating sa local church na ginagawa rin ng church na kapag dumating yung time na hindi ka dumadalo at wala ka at panay ang absent mo, of course, darating din yung point na yung church magdi-decide para tanggalin ka sa membership ng church na yun. So ang unang-una po yung tinatawag natin pakikibahagi sa pagtitipon. Of course, makikita natin yung pangunahing talatang ginagamit dyan, yung Hebrews 10 verse 25 in context, no? May dahilan kung bakit hindi sila nakakadalo rito. Huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian na o kaugalian. So naging ugali na ng iba na talagang lumiban sa pagtitipon. Naging kumbaga pangkaraniwan na sa kanila 'yon. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa lalo na sa inyong nakikita na nalalapit na ang mga araw. Now, yung nalalapit ang mga araw dito, it can mean nalalapit na persecution or laging binibigyan pansin dito yung imminent return of our Lord Jesus Christ. Pero nais kong makita ninyo, in context, some of the member of the church become discouraged because of the persecution. And since it is Hebrew, it is written to Hebrew Christian, no? At masyadong malakas ang persecution sa kanila. O nga naman, kasi kapag naging Kristiyano ka at dineclare mo yung pagiging Kristiyano mo bilang isang Hebreo, ay talagang ititiwalag ka ng pamilya mo, sa lahi ninyo. Okay? Mapapaalis ka ron. So talagang kalunos-lunos ang magiging kalagayan mo. Pero kung paninindigan mo yung pagiging Kristiyano mo, ipakikita mo sa pamamagitan ng pagdideklara, hindi lamang sa pagsasalita na Kristiyano ka, kundi kaya mong panindigan sa pamamagitan ng buhay mo, of course, you will suffer domestic persecution, governmental persecution, community persecution, coming from some of your relatives and friends. At maaari ang iba rito gusto nang bumalik sa Judaism, pero dito makikita natin, sa simpleng pagtitipon ng mga kapatid sa pananampalataya, katulad ng meron tayo ngayon, talaga nakakatulong ito sa pagpapalakasan ng bawat isa. No? Nakakatulong to para ibunsod natin sa mabubuting gawa ang bawat isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. So, isa sa mga mahalagang responsibilidad ng masasabi kong kaanib ng isang lokal na iglesia ay yung pagkikibahagi sa pagtitipon. At nung tinignan natin yung mga pagtitipon sa Biblia, nakita naman natin may iba-ibang klaseng pagtitipon nito. No? May pagtitipon para sa pagsamba, may pagtitipon para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, may pagtitipon para dinggin natin yung mga ulat ng mga misyonaring pumupunta sa ating church, may pagtitipon para sa prayer meeting, no? Pagtitipon para tayo magkaroon ng masayang pakikisama or fellowship bilang magkakapatid sa pananampalataya. Iba-ibang klase mga pagtitipon na makikita natin sa Biblia, abay makibahagi tayo ron. Bakit? Kaanib ka no? Ng isang iglesyang lokal. Yung presensya mo pa lang sa pananambahan at sa pagtitipon ay malaki ng halaga. Para ba sa akin to? Hindi. Para sa iyo din. Kasi yung pagtitipon na ginagawa mo, pagsamba mo yan sa Diyos. Okay? It is your duties and responsibilities before God, of course. Kasama na dyan yung tipan ng simbahan natin. I hope binabasa nyo yan, ha? Yung tipan ng simbahan natin, hindi lang po display yan. Covenant member po tayo. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, bahagi ng isang tipanan nung naging kaanib tayo ng isang iglesia or iglesyang lokal. Na ito, pagsikapan nating sundin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. May mga miyembro sa church, may mga churches, may tipan ng simbahan, hindi naman nila naiintindihan yung tipan na yun. Minsan display lang para masabi may church covenant. No. Dapat ito isinasa puso natin. Yung responsibility na yan. At makikita nyo yung duties and responsibilities nung tayo ay masasabi natin naging part ng isang local church. Usually, ginagawa nga yan at inilalabas yan pag inorganize yung church. Pero doon sa mga bagong miyembro ng church, kinakailangan aware din sila doon sa tinatawag nating church covenant. Isang tipanan na ginawa natin sa harap ng Diyos at sa harap ng mga kapatid sa pananampalataya bilang kaanib ng isang iglesyang lokal. Hindi po ito display, itong dokumentong ito. Tandaan nyo, ang church, may mga dokumento yan na mahalaga. Ang pinakamahalagang dokumento sa church ay tinatawag nating Biblia. Dokumento po yun. Pangalawang dokumento na meron po tayo, yung Articles of Faith na tinatawag. Pangatlong dokumento, yan, tipan ng simbahan. At pang-apat na dokumento, yung legal documents natin, yung incorporation ng ating church. Okay? Na kung saan nakasulat doon yung bylaws and policies of our church. So mga documents po yun na pinangahawakan natin na meron tayo sa church, na dapat aware tayo bilang isang miyembro ng simbahan.
Hindi lang pupunta ka rito, aaten, makikinig. No. You should know what's going on in the church at yung mga mahalaga at mga pertinent document na pinangahawakan natin. Dahil kapag dumating ang time, magkagulo, biglang nawala ng pastor, doon kayo tatakbo. No, ano yung mga policy ng church? Ano yung mga paniniwala ng church? Anong sinasabi ng bylaws natin patungkol sa pagkakaroon ng panibagong pastor? Okay? Ano ang dapat natin tanggapin? Sino dapat natin tanggapin? Ano yung mga policies niyan? Meron po tayo noon. At kung gusto niyo makita, nandiyan lang sa opisina yan. Actually, kung gusto niyo mag-furnish ng copy, pwede niyo rin po i-xerox ang copy. Open po yan para sa lahat. Bakit? Dokumento ng church yan eh. Hindi yan dokumento ko. Dokumento ng church. Kahit nga ito pwede kayo magkaroon ng kopyang ito eh. Tagalog nga lang, most of the church covenant is English, pero tinagalog po natin. May mga kapatiran din akong kaibigang pastor na mahuhusay magtagalog. Talagang tinagalog nila. At yan po ang church covenant na meron tayo at pwede niyong basahin. Okay. Isa po sa responsibilidad yung pakikibahagi sa pagtitipon. Pangalawa, pagpapanatili sa kadalisayan ng katawan ang iglesia. Okay, mahalaga po yan. No? Dito po papasok yung responsibility ng church para mapanatili po nating dalisay ang ating church. Pagdating sa pamumuhay nito. Kumbaga, we do not look and check one another. Pero kapag ang isang miyembro ng church live scandalously, no, sa kanyang buhay pananampalataya at kaanib siya ng iglesia na nakakasira siya sa testimony ng church, dapat gumawa ng aksyon ng church para ang katawan malinis. Okay? Para yung katawan, masasabi natin, mapanatili niya ang kadalisayan niya. Ito po yun, no? Pumunta po tayo sa unang Korintos 5:9 hanggang 13. Alam naman po natin ang kaso rito, no? May case ng incest na nangyayari sa church, at kung hindi pa sila sinulatan ni Apostol Pablo, hindi a-action yung church. At mayabang pa ang dating ng mga tao roon. Imbis na magkaroon ng kalungkutan. Bakit? Isipin mo, sa gitna ng kalipunan, merong isang lalaki na nakikisama, okay? Doon sa, ano ba sabi rito? Asawa ng kanyang ama. Hindi natin alam kung stepmother niya ito or mother niya talaga. Abay kalunos-lunos at kahindik-hindik na kasalanan yun. At sinabi nga ni Apostol Pablo, maging ang mga hintil, hindi ginagawa ang mga ganyan. Tapos member ka pa ng church. Anong sabi ni Paul dito? 1 Corinthians 5:9-13. Isinulat ko sa inyo sa aking liham na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi ko tinutukoy ang mga mapang-apid sa sanlibutan ito, o ang mga mapag-imbod, o mga sakim, o mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung silang tinutukoy ko, dapat kayong umalis sa sanlibutan ito. Sino yung tinutukoy ni Pablo? Hindi niya tinutukoy yung mga mapang-kaapid sa sanlibutan, mapag-imbot, mga sakim. Bakit? Talagang araw-araw na ginawa ng Diyos, makakasalamuha mo yung mga tao na yan. Sa opisina nyo, sa trabaho nyo, sa kapitbahay nyo, kalsada nyo. Okay? Kaya lang yung mga tao na yun, hindi naman member ng church ninyo. Okay? Sino yung pinagbabawalin ni Pablo rito? Na huwag kang makikisalamu at huwag kang sasama. Doon sa nagsasabing kapatid siya sa pananampalataya. Tuloy tayo. Sa halip, sinusulat ko sa inyo na huwag kayong makikisama sa sino mang tinatawag na kapatid, kung siya ay nakikiapid, o mapag-imbot, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o mapanirang puri, o manginginom ng alak, o kaya manunuba, huwag kayong makikisama sa katulad nila, ni makikikain man lang. Kaya, ano ang karapatan ko upang hatulan ko sila na nasa labas? Hindi ba ninyo sila hahatulan na nasa loob? Verse 13, sila na nasa labas ay hahatulan ng Diyos. Kaya nga, inyong itiwalag mula sa inyo ang taong masama. So ano ang tungkulin ng mga kaarib sa isang iglesyang lokal? Panatiliin po natin ang kadalisayan ng iglesia. That includes all member, including the pastor. Okay? Ang pastor po hindi untouchable. Ibig sabihin, kung siya'y gagawa ng kasalanan, the church should take actions. Bakit? Kasi lahat tayo magkakapatid sa pananampalataya, maging ako. Hindi po level up ang espiritu ko sa inyo, pare-pareho tayong espiritu. Kaya nga po naniniwala tayo sa priesthood of the believer bilang magkakapatid sa pananampalataya. And then, panatiliin sa kadalisayan ng katuruan. Okay?
Kanina, kadalisayan ng pamumuhay ng isang mananampalataya sa loob ng church, tungkulin din po natin na mapanatili ang kadalisayan ng ating katuruan. Ibig sabihin, para mapanatili natin ang kadalisayan ng ating katuruan, hindi lang yung pastor ang may alam, kundi dapat tayo lahat maalam sa ating taglay-taglay na doktrina. Okay? Sa ating taglay-taglay na paniniwala. Bakit? Kasi sabi nga ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20, no? Magmumula sa inyo. May mga lalabas. Isipin mo, within church member, may mga lalabas na hidwa ang paniniwala. At dun sa kaso ng 1 John chapter 2 verse 19, nagkaroon ng division dun. At ang naging case, ang naging issue ng division nila, maling paniniwala kay Kristo. Maling pananaw kay Kristo. Umalis sila dun sa grupo ni John. Hindi ko lang alam kung sa Ephesus nangyari yun kasi nagkaroon ng pagkakataon na si John ang humawak ng church at Ephesus. Pagkatapos ni John, si Polycarp eh. Okay? Kung nangyari man sa Ephesus yun, nagkaroon ng division doon. Pag binasa nyo nga yung Book of Revelation, makikita nyo yung church at Ephesus doon. Talagang panay ang puri ng Panginoon sa pagiging dynamic nila as a church. Kaya lang, of course, nagkaroon din sila ng problema doon. Pero nais kong makita ninyo rito, may mga aksyon na ginagawa yung mga miyembro. Sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang pastor ng iglesia sa Epeso nung panahon na isinulat ni Apostol Pablo ito kay Timoteo. Panghawakan mo ang pananampalataya at isang mabuting budhi dahil may mga taong tinanggihan ng mga ito. Ang naging bunga ng kanilang pananampalataya ay naging tulad ng isang barko na nawasak. Anong ibig sabihin panghawakan mo ang pananampalataya? Ang ibig sabihin po yung word na the faith, no? Kapag ginagamit yung word na the faith sa Bible, kinakailangan ma-appreciate po natin yung word na the faith na sinasabi, tumutukoy po yung sa confessions of faith. Okay? Minsan kasi ginagamit yung salitang faith sa context ng salvation faith. Ginagamit yung salitang faith sa context ng living by faith. Pero yung word na faith, ginagamit din sa context ng faithfulness of God. Okay? Sa context nito, ginamit yung salitang faith as in confessions of faith. Yung mga pinanghihawakan yung katuruan. No? Yung mga tinitindigan nating katuruan, yung tinatawag nating core beliefs or the fundamental teachings that we held on to. Ano po yung mga fundamental teachings na yun? That we share with other groups, katulad ng Trinity. Okay? Bodily resurrection of Jesus Christ, atonement of the Lord Jesus Christ, salvation in Christ. The Bible is the Word of God. We share that with other groups as well. Core beliefs po yun. Isa lang hindi mo paniniwalaan doon, hindi ka ligtas eh. Diba? Sipin mo, hindi ka maniwala sa resurrection, na si Kristo na buhay na muli. Eh di walang gospel kung walang resurrection. Isipin mo, hindi mo paniwalaan yung virgin born, na si Maria, si Kristo ay pinanganak ng isang birhen. Okay? Na wala siyang kasalanan. Therefore, disqualified yung Savior natin. Hindi siya sinless, sinful siya. Those are major beliefs. Those are fundamental faith. Yun yung sinasabi ni John dito. Ni Pablo rito kay Timothy, panghawakan mo ang pananampalataya at isang mabuting budhi dahil may mga taong tinanggihan ng mga ito. Ang naging bunga ng kanilang pananampalataya naging tulad ng isang nawasak na barko. Kabilang sa mga taong ito, pinangalanan niya, Himeneo at Alexander, upang sila'y matutong huwag manglait, ibinigay ko sila kay Satanas. Anong ibig sabihin nito? Tinapon sila ni Paul sa impyerno? No. Ang ibig sabihin po ng ibinigay ko sila kay Satanas, tinawulag sila sa church. Okay? Dinala na sila roon sa spear na kung saan malakas ang impluensya ng dyablo. Ano ito? Yung sanlibutan. Wala na silang church family that will pray for them, encourage them, tutulungan sila at alalayan sila sa kanilang pananampalataya. Yun ang nangyari dito sa dalawang ito. Basa, 2 Timothy 2:15-18, pagsikapan mong mabuti ang iyong iharap ang iyong sarili sa katanggap-tanggap sa Diyos. Ang isang manggagawa na walang dapat ikahiya, itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Yung word na study rito, be diligent. No? Tama yung pagkakasalin dito. Pagsikapan mo. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kapag sinabing rightly dividing, correct interpreting the word of truth. Yun po ang idea nun. Ibig sabihin, pag pinag-aralan nyo po ang Biblia, may tamang paraan ng pagpapaliwanag dito. Na makakatulong
sa ikalalago mo sa pananampalataya, maging ikalalago ng iyong mga tagapakinig. Pero kinakailangan pagsikapan mo. Kasi alam naman natin, kagaya na nabanggit ko kaninang umaga, may mga problem text sa Bible. Yung issue nga lang ng tawag rito, ng James chapter 2 eh. Salvation by faith at saka salvations by work eh. Okay. Mostly ginagamit ng mga kulto, ilang kulto na nakausap ko, ginamit yung James chapter 2 eh. Para may paliwanag mo ng tama, kinakailangan talaga upuan mo eh. At kung makikinig sila, maintindihan nila, it is not salvation by works. What James is saying, there is the evidence of salvation, the fruit of salvation. He's not talking about the root of salvation or the source of salvation. The source of salvation is God through faith. The fruit of salvation is work. Yun ang pinag-uusapan sa James. At wala tong conflict sa turo ni Apostol Pablo. So there are lots of problem texts in the Bible. Kinakailangan lang talaga upuan mo at pag-aralan mo. And by the grace of God, through the illumination of the Holy Spirit and maturity, not only that, they are gifted teachers na ibinigay ng Diyos at may mga mauhusay din ng mag-aaral ng Biblia na sumulat ng libro para makatulong sa iyo. Maintindihan mo ang Biblia, abay blessing yun. Okay? Kasi minsan yung knowledge, kahit na pag-aralan mo na yan 10 years ago, tama yung pag-i-interpret. Minsan, nakakalimutan mo at nawawala sa isipan mo eh. Hindi mo ngayon alam kung paano i-interpret eh. Okay? Pero dati alam mo na. Kaya lang nakalimutan mo. Paano ko nga pala in-approach itong text na ito? Tuloy po tayo. Verse 16, ngunit layuan mo ang usapang walang kabuluhan at mapaglapastangan sa Diyos sapagkat ang ganitong usapan ay nagbubunsod sa hindi pagkilala sa Diyos. Ang katuruan na gumawa nito ay kumalat na parang gangreya, parang sakit, no? Yung parang meron kang sakit sa balat, na sila Himeneo at Pileto ay kabilang dito. Sila ay sumala sa katotohanan, sinasabi nila, ito yung kanilang paniniwala, no? Naganap na ang muling pagkabuhay. Sa ganyang paraan, itinataob nila ang pananampalataya ng ilan. Yung word na naganap na yung muling pagkabuhay, they are saying na wala nang susunod na pagkabuhay na muli. Naganap na yung muling pagkabuhay eh. Sino yun? Kay Jesus Christ. May susunod pa? Wala na. Or, ang gusto nilang sabihin, nagkaroon na ng pagkabuhay. Kaya wala nang susunod. Huwag na kayong magantay. Tayo yun nga ang blessed hope natin yung pagkabuhay na muli. Na kapag namatay ka, magkakaroon ka ng tinatawag nating glorified body. Ito yung future hope natin, balang araw bilang mga Kristiyano. Ito, church age to Abay, blessed hope natin yun, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At bibigyan tayo ng katawan, katulad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. And then sasabihin ng mga taong ito, wala nang pagkabuhay na muli. At pansinin mo, nakadagit sila ng mga tao. Itinaob nila ang pananampalataya ng ilan. Okay? Saan to nag-exist? Sa loob ng church. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Tiniwalag. Bakit? Kasi responsibility natin as a church, kung meron mang false doctrine dito na ipinakakalat na nagkokos ng pagkakampi-kampi or lumilikha ng pagkakampi-kampi, abay kinakailangan i-address yun as a church. At kapag hindi napakiusapan, ito yung susunod na gagawin. Sinabi sa Titus 3:10, itakwil mo ang taong lumilikha ng pagkakampi-kampi. Okay? Yung taong lumilikha ng pagkakampi dito, ang pagkagagamit ito sa Greek, heretic. Okay? Or may taglay-taglay na maling katuruan, heresies, ang dala-dala niya. Kung hindi siya nakinig pagkatapos ng una at ikalawang babala, alam mo na, ang ganyang tao ay lihis at nagkakasala na hinatulan na niya ang kanyang sarili. So dito makikita niyo yung pagtatakwil. It is the responsibility of the church again. Kadalisayan ng pamumuhay ng bawat kaanib ng iglesia, responsibility natin yun. Kadalisayan pagdating sa katuruan ng iglesia. So bilang mga Kristiyano, dapat maalam tayo sa mga katotohanan na yan. Okay? Walang mawawala. Baka ang iba sa inyo, kabisado nyo yung pangalan yung mga bida sa telenovela eh. Abay, kabisaduhin nyo naman yung mga bida sa Bible. Yung mga pangalan nila at yung mga ginawa nila. At yung mga contribution nila sa Kristyanismo, mga kapatid. Tuloy po tayo. Number 4, pag-ibig at pagmiministeryo sa bawat isa. Tungkulin po yan. At paulit-ulit na natin nakikita yan sa iba pang mga talata. I-refresh ko lamang ang mga kaisipin nyo, mga kapatid. No? Galatia 5:13. Ngayon, mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos upang kayo maging malaya.
Huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan na maging pagkakataon para sa makalamang pita, sa halip sa pamagitan ng pag-ibig maglingkod kayo sa isa't isa. Ano itong kalayaan ito? Kalayaan sa maling paniniwala. Okay? Ano itong kalayaan ito? Kalayaan para makapag-inglingkod ka sa Panginoong Diyos. Sabi rito, huwag mong gamitin itong kalayaan ito sa maling pagkakataon para sa makalamang pita. Sa halip, sa pamagitan ng pag-ibig, maglingkod tayo sa isa't isa. Malaya tayo kay Kristo gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo malaya na gawin ang lahat ng gusto natin. Malaya tayong gawin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Kasi kahit tayo Kristiyano, may mga bagay tayong ginugusto at may mga bagay tayong ginagawa na hindi gusto ng Diyos. Hindi tayo malaya doon. Malaya tayong gawin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Doon po tayo malaya. Okay, tuloy po tayo. 1 John 4:7 and 8. Kinanta ba natin to kanina? Beloved, let us love one another. Mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakakilala sa Diyos. Isipin mo yan, ha? Ang bawat isang umiibig, whether mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang kaaway mo, of course, magsisimula yan sa pagmamahal mo sa Diyos. Sinabi rito, ang katangian mo may kapanganakan ka mula sa Diyos. Ibig sabihin, tunay kang ipinanganak muli, tunay kang born again, at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So dito makikita natin isa sa mga attributes ng Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos ng pag-ibig. Kaya nga opposite, no? Kapag ang isang Kristiyano nabuhay sa pagkamuhi, sa buong buhay niya, abay hindi magawang magpatawad as if hindi siya nagkakasala, opposite yun sa karakter ng Diyos na iyong sinasamba sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Okay? Si Kristo nga, kahit nga nakapako, nagagawang ipanalangin yung mga taong pumako sa Kanya. Ang hirap gawin yun. Kasi minsan ang pumapasok sa isipan natin, abay, kapag pinagbigyan ko tong mga to, aabusuhin ako ng ito eh. Tatadyakan lang ako nito eh. Sasaktan-saktan lang ako nito eh. Aabusuhin ako nito eh. Well, kung may kaisipan kang Kristiyano, so what? Okay? Tandaan mo, ang Diyos ang naghihiganti. Okay? Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para bigyan ka ng wisdom kung paano mo minsan i-address yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. May mga tao talagang ganoon, kahit nga Kristiyano eh. No? Gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa Kristiyano. At ang masakit niyan, kung Kristiyano ka, hindi ka man lang nakukonvict, ginagawan mo pa ng kasamaan at pang-aabuso kapwa mo Kristiyano, baka hindi ka tunay na Kristiyano. Kasi hindi yan ang karakteristik ng Kristiyano. Ang Kristiyano umiibig sa kanyang kapwa. Tuloy po tayo. 1 Thessalonians 5:14-15. Ngunit mga kapatid, aming ipinagtatagubilin din na bigyan nyo ng babala ang mga tamad. Aliwin nyo ang mga mahihina ang loob. Inyong tulungan ang mga nanghihina, maging mapagbata kayo sa lahat. 1 Thessalonians 5:14 and 15. Dito makikita natin yung mga pagmiministeryo pa pwede nating itulong sa ating kapatid sa pananampalataya, no? Yung pagbibigay ng babala sa mga tamad. Context dito, yung tamad rito na sinasabi, pwedeng i-apply ito sa lahat. Kaya lang context-wise, yung mga tamad rito, ito yung mga tao na dapat nagtatrabaho ng kapanahunan na yun, pero ayaw magtrabaho dahil sinasabi nila, darating na ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa nila, nagbahay-bahay na lang sila. Pinupuntahan nila yung mga Kristiyano, nanghihingi sila ng kakainin nila, and yet wala silang gagawin. Sa second Thessalonian nagbigay ng babala doon doon sa mga tao who walk disorderly. Ang pagkakagamit nga sa mga salin ng mga Tagalog, tamad Bakit ang context ng mga walk disorderly doon, no? Ito yung mga tao na umalis doon sa kanilang linya, na dapat ang lakad ng buhay nila padiretso, pero naging parang umalis sila sa linya na yon, na tamang lakad. At ang cultural background nga rito, dahil maaring nasobrahan sila doon sa teaching ni Apostol Pablo at hindi nila naintindihan yung tamang pagbabantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Literally, umalis sila sa trabaho nila, huminto sila, okay? At nag-antay na lang sila sa Panginoon na muling pagbabalik, kaya lang ang source ng income nila, ipinanghihingi nila sa mga miyembro.
Kaya ang tawag ni Pablo sa kanila, mga tamad. Pero sabi rito, bigyan nyo ng babala sila. Okay? Mga kapatid rin sa pananampalataya to, ano pa? Aliwin ninyo ang mga mahihina ang loob. So andyan yung idea ng pagko-comfort natin sa mga kapatid. Tulungan nyo ang mga nanghihina, maging mapagbata kayo sa lahat. Is that ministry? Yes. Kanino ka magmi-ministry? Sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Why? Kasi responsibility po natin yan. Alam mo, magsisimula yung mga bagay na yan sa pagkilala mo sa mga miyembro sa church. Kasi minsan kahit tayo rito matatagal na, hindi pa tayo magkakakilala eh. Hindi lang hi, hello yan. No? Somehow, we need to know someone at pakilala ka bilang kapatid sa pananampalataya. Tagal nyo na nagkikitaan dito, hindi pa tayo magkakakilala. No? So nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, sa ganung paraan, doon magsisimula ang pagbiministeryo natin sa ating kapwa kapatid sa pananampalataya. And then, verse 15, tiyakin ninyo na walang sino mang gumanti ng masama sa masama, subalit pag sumikapan ninyo na lagi na gumawa ng mabuti sa isa't isa at gayon din sa lahat. Okay? Next, pagsusustena ng pangangailangan. Ito, binasa ito ni Brother Eric kanila. Kukunin ko ang context nito para ma-appreciate ninyo. 1 Corinthians 9. Sa 1 Corinthians 9, 10, 11, alam lang lahat ng bumabasa ng Biblia yan, na ang context niyan may kinalaman saan? Karapatan ko. Okay? Yung rights ko. Okay? Yung liberty ko, yung kalayaan ko. Yun ang context niyan, no? Kasi pagtungtong ng 12, 13, 14, ang context naman sa 1 Corinthians, gifts. 1 Corinthians 15, may kinalaman sa tinatawag nating resurrection. 8, 9, 10, 11, may kinalaman sa Christian liberty. Yung kalayaan, yung karapatan, na pwedeng gawin ng isang Kristiyano. Kinuha ko ito dahil in context o pagsusustina sa pangangailangan ng church. Now, ang church maraming pangangailangan, local church, no? Of course, utilities, pangangailangan natin yan. Sinusustena natin yan. Of course, isa sa pangangailangan sa church, in context na may kinalaman dito, yung pagsusustena sa pangangailangan ng mga ministro o pastor sa church. Yun ang context na yun. Pero babasahin ko sa inyo para maintindihan nyo yung damdamin ni Apostol Pablo dun sa karapatan na meron siya. Kumbaga parang ganito, no? Sinasabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto, isa-summarize ko lang para maintindihan nyo, pero babasahin pa rin natin. Alam nyo, kung tutusin, pwede kong sabihin sa inyo yung karapatan ko. Karapatan ko na kayo bilang pinagmiministeryohan kong spiritually, suportahan nyo ako materially. Pero alam nyo, ayokong kunin yung karapatan na yon na dapat responsibilidad nyo. Alam nyo bakit? Kaya baka mapulaan ako sa ebanghelyo eh. Baka ang isipin ng mga taga-Korinto, kapag ipinangaral niya ito dun sa kanila, okay, kinukwartahan lang sila ni Apostol Pablo. Kaya kahit karapatan ng mga taga-Korinto, suportahan siya, hindi niya kinuha yung karapatan na yun. Yun po ang context niyan. Pero, ganun pa man, lahat ng pastor hindi si Apostol Pablo. Okay? At ito ang matibay na context na kung saan it is the responsibility of the church to support its local minister. Tignan po natin, no? Ako hindi ako nahihiya na ituro ito. Alam nyo bakit? Kasi nasa Bible eh. Sinasabi ko rin to sa mga kaibigan kong pastor. Brad, bakit ka magtatrabaho? Ang laki na ng church mo. Pasuporta ka sa kanila. Responsibility nila yon. Pag hindi mo itinuro yan sa kanila, okay, hindi nila maintindihan yung responsibility nila sa tao ng Diyos. Okay? Basahin po natin para ma-appreciate natin mga kapatid. Sinong kawal sa panahon ng kanyang pagiging kawal ang naglilingkod sa sarili niyang gugol? Madali namang intindihin yung verse, di ba? Sinong sundalo? Habang sundalo siya, lahat ng kailangan niya, barel, bala, combat boots, uniforme, siya ang bibili. Sino bumibili? Gobyerno. Tama po ba? Alam niyo, pag nagsundalo ka, nagtitraining ka pa lang, may sweldo ka na sa gobyerno. Sino nagsundalo rito? Wala? Yung ba alam yun? Yung mga PMAyer, nag-aaral pa lang sa PMA yun, may sweldo na yun.
Kaya pagka-graduate nila, bukod sa may posisyon na sila, second lieutenant, okay, depende yan kung saan sila ma-assign. Kung gusto nila kagad magpa-assign sa Mindanao para tumaas yung langgo nila, meron na silang pera pagka-graduate. Bakit? Kasi yung sweldo nila napupunta sa kanila bilang pondo nila. Sinusublay ng gobyerno yon. Sinong sundalo sa kanila? Lahat ng pangangailangan nila bilang isang sundalo, sila bibili. Of course hindi. Government ang magbibigay nun sa kanila. Pangalawa, sinong nagtatanim ng ubasan ang hindi kumakain ng bunga nun? Abay, pambihira, may 10 hektarya kang ubasan. Ni isang ganun, hindi ka makakain. Eh, sino kakain yan? Ikaw nagtanim, ikaw nagdilig, ikaw nagprune, ikaw nagpalaki. 10 hektarya yan, hindi ka ba lang makakakain ng ubasan mo? Meron bang ganun? Of course, wala. Lahat sila nakakakain sila nung kanilang pinaghirapang ubasan. Sinong nag-aalaga ng tupa ang hindi umiinom ng gatas ng tupa? Sino nakainom na kayo ng gatas ng tupa? Ako di pa nakatikim eh. Kasi walang tupa rito, ni kambing nga. Hindi ako nakatikim ng gatas ng kambing. Ang natikman ko, gatas ng cow. Yan. Tatawa ko yung isang nanay. Kaya ugali kang hayop. Dahil hindi ka uminom ng gatas ng ina, gatas ng hayop ang kinain mo, ininom mo. Hindi po totoo yun. No? Yung iba kasi may mga ospital talaga na okay, may mga mother na wala talagang gatas. Pumupunta lang talaga sila sa formula milk. No? Yun, biro lang nung nanay yun sa kanyang anak. Now, nais kong makita ninyo, sino nag-alaga ng tupang hindi uminom ng gatas? Of course, makikinabang siya ron. No? So, dito makikita natin kung yung magsasaka, nakikinabang siya sa bunga doon sa puno na tinanim niya, at kung yung nag-aalaga ng mga hayop, nakikinabang siya roon sa mga hayop na inalagaan niya, at yung sundalo, mapasok siya bilang pagkasundalo at isusugal niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa gobyerno. Abay, sino magsusustinan sa kanya? Of course, yung government. Verse 8, sinasabi ko ba ang mga bagay na ito bilang isang tao? Hindi ba sinasabi rin ito ng kautusan? Ano yung sinabi ng kautusan? Ito ay sapagkat isinulat ni Moises sa kautusan, huwag mong bubusalan ng baka na ginagamit sa pag-iik ng mais. Yung salita pong mais dito, hindi yung corn. Baka akala niyo yung American corn, ha? Okay? Mali po yung salin dito sa Tagalog. Yung mais po rito, ibig sabihin trigo. Wala pang mais nung kapanahunan ng lumang tipan. Nauso lang yan itong 18th century. Yung American corn, yung Japanese corn na kinakain natin, yung word na ginamit rito, trigo. At ito'y ginigiling para maging ano? Flour. At yung flour, anong gagawin? Bread. Bakit? Kasi staple food nila, bread. Tama po ba? No? So sabi rito, sinong baka ang bubusalan na ginagamit sa pagigik ng mais? Ang baka ba pinagmamalasakitan ng Diyos? Bakit? Abay, pambihira, ang cruel mo naman. No? Isipin mo may gilingan, tapos yung baka paikot-ikot doon, ginigiling niya yung inilalagay mong trigo, tapos bubusalan mo yung bibig niya, sa init ng araw, ikot ng ikot yun, tapos nakakita ng konting trigo dyan, gusto niyang kainin, ipagbabawal mo pa. How cruel are you? No? Actually, sa lumang tipan, pinoprotektahan ng Diyos at inaalagaan ng Diyos yung hayop eh. Ultimo yung hayop, nagkikirang Diyos eh. Kumbaga, ang gustong sabihin ng Diyos dito sa talatang ito, kung may baka ka na nagigiling, tapos huminto siya dahil nakakita siya ng konting trigo at gusto niyang kainin, abay, pabayaan mong kainin, hindi mo naman pinasuswelduhan yun eh. Di ba? Huwag mong busalan. Pag binusalan mo, talagang walang makakain yun. So habang ikot siya ng ikot sa initan ng araw, ang daming beses umiikot, and then walang laman ng tiyan niya kahit konti, dahil binusalan mo, kahit may konting trigo na gusto niya sanang kainin, pinigilan mo pa. Isipin mo, batas ng Diyos yun. Ginamit ni Apostol Pablo sa New Testament yun. At ginamit niya ito sa manggagawa ng Diyos. Anong sinabi rito? Ang baka ba ang pinagmamalasikitan ng Diyos? Hindi ba ito ay sinabi niya ng dahil sa atin? So, ibig sabihin, using the Old Testament, in the New Testament context, ang illustration na ginamit ni Paul, sustentuhan niyo yung pangangailangan ng baka, pakanin niyo, huwag yung pigilan. Sabi niya, sinabi ito ng Diyos, hindi ba sinabi rin ito para sa atin? Dahil sa atin ito ay isinulat, ang nag-aararo ay dapat mag-araro sa pag-asa.
at ang naggigiit ng mais o trigo sa pag-asa ay dapat maging kabahagi ng kanyang pag-asa. Tuloy po tayo. Yamang nakapaghasi kami sa inyo ng espiritual na bagay. Malaki bang bagay kung umani kami ng bagay para sa katawan? So sinabi ng Apostol Pablo, nagministeryo kami. Ako nag-start ng church at Corinth. Okay? Nagturo ako sa inyo spiritually para lumago kayo sa Panginoon. Malaki bang bagay yun para sustentuhan nyo ang pangangailangan naming material? Bakit? Kasi hindi sila nagtatrabaho eh. Ang trabaho nila mangaral ng salita ng Diyos. Pero alam nyo, sabi ni Pablo, yamang iba ay kabahagi sa karapatang ito, hindi ba kami rin? Kumbaga, alam ni Apostol Pablo at aware din yung ibang mga Kristiyano, listen, napapaligiran sila ng mga pagan temple doon ha. Yung mga worshiper doon sa pagan temple, nagdadala sila ng mga sacrifices doon at mga gifts sa temple at ang nakikinabang doon sa templo ng mga gifts ng mga worshiper, yung mga temple priests and temple workers. So aware dito yung mga taga-Corinth dahil dati pagan worshiper sila. Ngayon ina-apply ni Apostol Pablo sa context ng church bilang mga mangangaral ng ebanghelyo. Natungkulin ng mga mananampalataya sa Korinto na suportahan sila materially. Let's move on. Gayunman, hindi namin ginamit ang karapatan ito. Sa halip, binata namin ang lahat ng bagay upang hindi namin mahadlangan ang ebanghelyo ni Kristo. Listen, si Apostol Pablo, nirelinquish niya itong right na ito. Bagamat alam nyo mga kapatid, dapat suportahan nyo kami sa aming gawain na pangangaral ng salita ng Diyos at pagpapalawig ng gawain ng ebanghelyo. Dito, alam nyo, hindi namin ginamit ang karapatang ito eh. Para wag mahadlang ang ebanghelyo. In what way? Baka gawin ng mga taga-Korinto, ito pa ang dahilan na iniisip nila na si Apostol Pablo kaya nagmi-ministeryo sa kanila dahil gusto nilang mahututan yung mga miyembro sa Korinto. Ay, yun ang masakit na isipin. Yun ang masakit na isipin ng isang miyembro na kaya itong mga pastor na ito nangangaral ng ganito dahil gusto niya lang mahututan yung mga miyembro. Ako naintindihan ko ha, na sa ating kapanahunan may mga churches talaga at may mga pastor talaga na may mga money-making scheme sa church nila para mahututan yung mga miyembro. Mulat ako sa katotohanan na yun. Okay, mulat ako sa katotohanan. Hindi ako bulag doon. Pero nais kong malaman ninyo, bilang miyembro ng church, it is the responsibility of the church to support the needs of its minister sapagkat ito ang tinuturo ng salita ng Diyos. Dahil kung ang buong ikabubuhay nila ay sa pamagitan ng pagbiministeryo sa iglesia, it is the responsibility of the church to support them in whatever needs they have. Ang nakakalungkot nga minsan, alam nyo, may mga churches din akong kilala, bagamat malalaki yung church, pulubi yung pastor sa kakuriputan ng mga miyembro sa church. Totoo po yun. Maaring kulang yung pastor sa pagtuturo o nahihiya siyang ituro ito dahil baka isipin niya magmumukhang pera siya. Pero dapat niyang ituro to dahil ito'y nasa Biblia. And then pangalawang illustration na ginamit dito, tignan ninyo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang gumagawa ng mga banal na bagay sa templo ay kumakain mula sa mga bagay na nasa templo? Hindi ba sila na mga naglilingkod sa dambana ay kabahagi sa mga handog sa dambana? Pansinin niyo, no? Ginamit naman ni Apostol Pablo yung illustration sa Lumang Tipan. Whether it is referring doon sa ancient Israel na may temple sila, na aware si Apostol Pablo na in the Old Testament time, they are supporting the Levites, no? At sa kanilang temple worship, yung 11 tribes of Israel, nagsusuporta sa isang tribe sa kanilang pangangasiwa sa pagsamba sa Diyos. At yung one tribe na yon, which is the tribe of Levi, wala silang mana mula sa Diyos. Hindi katulad ng 11 tribes sapagkat ang kanilang mana ay ang Diyos mismo. Ang kanilang portion at ang kanilang kayamanan ay ang Diyos mismo. So it is commanded by God to the 11 tribes of Israel na susuportahan nyo ang tribes of Levi in their doing the preparation of worship sa tungkulin nila.
Well, si Apostol Pablo, aware din siya sa pagan practices. Aware din si Apostol Pablo dahil ang context nito, Corinth, at dun sa Corinth, may mga templo doon at alam ni Apostol Pablo na itong mga worshiper, nagbibigay sila ng kanilang mga hain sa templo at sinong nakikinabang nun sa templo? Of course, yung mga priest ng temple and the workers of the temple is the one who are the one benefiting from that. And Paul is using that in the context of the church. Nakuha po ba? No? Ginagamit niya in context of the church. Pansinin natin sa verse 14. Sa gayon ding paraan, pansinin niyo ha, itinalaga ng Panginoon na sila na nangangaral ng Ebanghelyo ay mamuhay sa Ebanghelyo. Listen carefully. This is the norm in the New Testament. Na yung nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sila sa pangangaral ng Ebanghelyo na dapat biblically inform ang church that they need to support their minister. In their needs, hindi wants in their needs. Kung nagagawa mong pakanin ang sarili mo ng 3 araw, at magagawa nyo pakanin yung pastor nyo ng 3 times a day, abay pakanin nyo. Kung nagagawa nyo pag-aralin yung mga anak ninyo, at yung pastor nyo, may mga anak din, abay pag-aralin ng church. Or pag-aralin base doon sa sweldo na ibinibigay sa pastor. Iba-iba ang policy ng church. Okay? I just want to tell you, and I just want to be transparent to you. Okay? May mga churches, lahat ng kailangan ng pastor, sagot ng church. Pati yata pampagupit ng buhok, sagot ng church. May mga policy din, in which yan ang working policy natin sa church. It is a healthy working policy, no? Na there is a certain amount na kung saan able na ibigay ng church, yun ang ibinibigay nila sa pastor. At may mga policy rin ng church, natatawa si Mark kanina, no? Doon sa ikinuwento ko, dahil sa mga ordination, masyasyak ka eh. Dahil pati sa kaperahan, tinatanong namin yung mga tao, patungkol sa kaperahan, lalo na pag ordination, kung paano patatakbuin yung kaperahan ng church. Ito ang sagot, ha? Ganito po yan, pastor. Lahat ng tithes, sa pastor yon. Ba, nakakasindak, no? Yung offering at yung love gift, yon ang bayad sa utilities ng church. Kung tatanggapin ng membro at wala kayong existing policy sa church, maaring ganun ang pwede mong ipagawa. Pero kung may existing policies kayo, na makikita natin yung existing policy na yun, ay napakaganda naman for the benefit of the church. Okay? For the benefit of the church, no? At sa benefit din ng pastor, aba yun ang gawin natin. Ang sistema natin sa church, ganito, para malaman ninyo, dahil narito yung secretary natin, andito rin yung mga assistant treasurer ka, kuya rin no? Na ang church natin, ang existing policy, meron tayong certain amount na ipinasasweldo sa pastor at certain amount na pinasasweldo sa worker ng church natin na able ang church na ipasweldo. Okay? Malaki man o maliit man ang offering ng church, kung kayang ipasweldo yung pastor sa ganong halaga, pinasasweldo siya. So yun ang existing policy natin. That will be depending on the church kapag dumating ang church na umunlad at the church is gracious na magbigay ng increase kasi ang church din natin sumusunod sa policy minsan ng government. Kapag nag-increase ang government natin, across the board, kahit sa ministry, nagbibigay tayo ng ganon. Nag-across the board din tayo. Pero kung talagang hindi kayang pasweldohin ng church, of course, makontento dapat yung pastor or yung man of God doon sa ipinasasweldo sa kanya. Bakit? Ministry yan eh. Hindi ka naman pumasok sa ministry para magpayaman, pumasok ka sa ministry para maglingkod eh. At ako naniniwala, mga kapatid, if the church is healthy pagdating sa kanyang giving, no, at makikita nyo naman, we are all transparent here, hindi tayo magkakaproblema. Pagdating sa suporta ng gawain ng lingkod ng Diyos, maaring ako o yung madadagdagang panlingkod natin balang araw sa church natin. Ako hindi ako naniniwala sa full-time worker. Ang paniniwala ko, ang worker is the deacon of the church. Balang araw, yung mga deacon natin, volunteer deacon yan. Kung magkakaroon tayo ng full-time deacon that need to be supported by the church,
Yun ang susuportahan natin, hindi full-time worker, kundi deacon. Pero ang source ng kanyang income, manggagaling sa church. Kasi diakono siya eh. At ang tungkulin niya maglingkod sa church. And that will be on a full-time basis. Katulad rin ng pastor. Okay? Sa ngayon, all of our deacon are professional and volunteer in our church. Pero in the long run, magkakaroon tayo. Dalawa lang po ang office ng church. Ano yun? Pastors and deacons. Yung mga bylaws na kinopya natin sa Amerika, sangkatutak ang office ng church. Nagkaroon pa nga kami ng church manager dati. Saan mo ikukunin sa Bible yung church manager na yun? Saan mo kinuha yung talata na yan na may church manager? 2 officers. Lalo na tayong mga Baptist, pastors and deacons. Okay? So tuloy po tayo, pagsusustina. So nakita po natin dito, pag pinag-usapan ng pagsusustina, hindi lamang po ito tumutukoy sa pangangailangan ng mga ngaral, pero lahat po ng area yan. No? Sama yung pag-upa sa building, pagbabayad sa mga utilities, yung mga ginagamit natin dito sa church na binibili natin, kung gumibili man tayo ng tubig, kape, tissue at kung ano-ano pa, lahat po yan kinukuha natin sa general fund. Unless designated doon sa ating envelope na itong perang ito mapupunta sa missions. Yung pera ni Pedro yun, di natin ginagalaw. Yung pera ni Juan yun. Minsan, yung pera ni Juan, ipinagtutulong natin pag kinakapos si Pedro. Nangyayari po yan. Pag kinakapos ang missions natin, at makakatulong yung ating general fund, dahil yung missions natin, mga tao rin yun, kumakain din, at may pangangailangan din, nagbibigay po tayo from the general fund going to the missions. Okay? Para at least malaman nyo, no? Lahat ng area dito dapat sa church, lalo-lalo na sa kaperahan, dapat malaman nyo. Dahil mahalaga yan at responsable kayong mga miyembro na malaman yan. Para sa ganon, kapag dumating yung panahon, no? Alam nyo, kapag pinag-aralan nyo yung Biblia, pinapractice natin yung alam to yata ni Astrid yung community knowledge. Yung oral tradition, alam niyo yung practice ng oral tradition sa Israel noon? Wala pa silang mga text. Wala pa silang yung mga written ipinapasa yung word of God sa pamamagitan ng word of mouth. Angkan-angkan yun, barabarangay. Ibig sabihin, yung buong barangay na ito, yung buong chapter, kabisado nila, ipapasa nila sa susunod na henerasyon. Ganun po ang oral tradition. Ganun sila magpasa ng salita ng Diyos. Through oral tradition, hanggang dumating yung written form. Kaya halos lahat sila, alam nilang word of God, kapag may magkamali, maraming magtutuwid sa kanila dahil alam nilang lahat. Kaya tinawag siyang oral tradition. Okay? Yung oral tradition na yan, yung knowledge na yan, if all of us are aware of the policies of the church, darating ang mga panahon, maaring may mga taong tatayo na iba ang kanilang pananaw sa policy ng church, at least marami sa inyo ang makapagsasabi, ganito ang policy namin sa church na nakita namin maganda't mahusay, pwede namang i-amend, walang question doon. Dahil church tayo Depende yan sa pangangailangan ng church. Of course, kapag malaki na itong church natin, may mga policy tayo sa ating church, sa bylaws, na i-amend natin, na aangkop sa pangangailangan ng ating iglesia. Of course, ang tinatalakay natin, may pagsusustina sa pangangailangan. Tuloy po tayo. Pang-anim, pagsikapan ng pagkakaisa. Ito maganda, no? May talata rito, Efeso 4:3. Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Mayroon isang katawan, isang Espiritu kung paanong tinawag din kayo sa isang pag-asa na inyong pagkatawag. Mayroon isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Mayroon isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. Preparing sa church, nasa inyong lahat. Sino? Yung Ama. Listen, dito, makikita natin, napakahalaga yung phrase na pagsikapan ninyong ang pagsikapan yung panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Tayo, iba-iba ang orientation natin bago tayo naligtas. Tama po ba? No? Iba-iba ang background natin, iba-iba ang history natin, iba-iba ang pinanggalingan natin, baka iba-iba ang fraternity natin
Baka si Corene, member ng ACRO to dati. Kalaban ng ACRO, yung Beta Sigma, si La Brother Jeff yun. Okay? Tapos nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. No? Mas malalim ito. Bakit? Ang dami nating common denominator. Iisang Diyos Ama natin, iisang Panginoong Kristo nagligtas sa atin, iisang Espiritu ang nananahanan sa atin. Kaya lang, andyan pa rin ang ating kaaway, andyan pa rin ang mga taong ginagamit ng dyablo para sirain ng iglesia. That's why as a member of the church, it is our responsibility na pagsikapan natin ang pagkakaisa nating lahat sa Espiritu. Kaya nga kung papansinin nyo sa Korinto, sa Pilipos, naku, yung payo ni Apostol Pablo, magkaisa kayo ng pag-iisip, lalo na yung dalawang babae dito sa sa Pilipos, Philippians chapter 4 verse 1, si Yodias at saka Sintike. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Parehong babae yun, ha? Parehong nababanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Hindi natin alam kung yung isa ang gustong kulay na kortina, kulay orange, yung isa kulay green. Tapos hindi nagkasundo dahil sa kortina ng church. Kaya nag-away. Pero makikita mo, laging hinahamon ni Apostol Pablo, lalo-lalo na yung mga mananampalataya sa Korinto, mapapansin mo na para bang nagkakaroon sila ng pagkakabahabahagi doon. Ang malala, sa Korinto, 4 na partido. Pero anong goal? Ang goal natin ang pagkakaisa sa iglesia. So it is the responsibility of everyone, no? Na panatiliin natin ang pagkakaisa sa buklod ng kapayapaan. Okay? Ang kaaway natin ng dyablo, hindi tayo magkakaaway. Magkakapatid tayo sa pananampalataya. At mas marami tayong magagawa sa Panginoong Diyos kung magkakaisa-isa tayo kesa sa magkakahiwa-hiwalay tayo. Pangpito, at dito na po ako magtatapos, no? Yung pagtatanggol at pagpapalaganap sa Ebanghelyo. Tungkulin po natin to, responsibility po natin. Bigyan ko lamang kayo ng background sa Galatia, no? Ako'y namangha sa kaparaanan kung bakit napakadali ninyong lumayo sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo patungo sa kakaibang uri ng Ebanghelyo. Hindi ito talagang kakaibang Ebanghelyo, maliban na may ilang mga tao ang gumugulo sa inyo. Ibig nilang palitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng Ebanghelyo na salungat sa ipinangangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos. Verse 9, inulit to. Gaya ng nasabi noon, nung una pa, sasabihin ko uli ngayon, kung ang sino man ay nangangaral ng salungat sa Ebanghelyo na inyong natanggap, sumpain nawa siya ng Diyos. Ang bigat ng sinabi rito, mga kapatid. Sipin mo na bigla si Apostol Pablo, no, sinimula niya itong church nito. Hindi mamukat-mukat na balitaan niya, iba na ang gospel na dala-dala. Salvation by works na. At sabi ni Apostol Pablo sa kanila, kung babalik man ako rito at magangaral ako ng ibang Ebanghelyo, sumpain ako. Okay? Kung baga ganun kabigat ang sinabi ng Apostol Pablo, pumunta ako sa inyo rito, nangaral ako ng tamang Ebanghelyo, and then after 10 years, bumalik ako, ibang Ebanghelyo na andala ko, sumpain ako ng Diyos. Aba, ang bigat ng statement na yun. Kaya yung mga Kristiyano na naturing ang mga Baptist, maling Ebanghelyo minsan yung pinangangaral, kasumpa-sumpa yun. Nagbibigay ako ng sample sa inyo. Kung hindi King James Version ang gagamitin nyo, hindi kayo maliligtas. Maririnig mo yun sa isang Baptist pastor. Kakilakilabot yun, alam nyo ba? Paano kung hindi ako marunong mag-English? Ang alam ko lang, Bisaya. Ang ibig mo sabihin, kinakailangan mag-aral pa ako ng English 101 para ako maligtas? At hindi ko pwedeng tanggapin yung lengguaheng Bisaya na Ebanghelyo? Alam niyo ba ang tawag doon? Another gospel. At minsan yung statement na yun, para makapagsalita lang, sinasabi nila. But that is another gospel. That is foolishness. Kasumpa-sumpa yung statement na yun. At marinig mo yun sa Baptist pastor. How sad. Parang hindi nag-iisip. Whether it is English, whether it is Tagalog, whether it is Bisaya, si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay na muli, yun lang ang Ebanghelyo. Hindi ka pwedeng magdagdag o magbawas dito ng ano paman. Tuloy po tayo. Pilipos 1:7. Matuwid lamang na maging ganito ang aking kaisipan sa inyong lahat, sapagkat kayo ay nasa puso ko. Kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya sa pagkatanikala
sa pagtatanggol, sa pagpapatunay na totoo ang Ebanghelyo. So dito makikita natin, i-uphold natin yung truth of the gospel. Pilipos 1:15 hanggang 17, totoo nga na may ilang nangangaral patungkol kay Kristo dahil sa inggit at dahil sa paglalaban-laban. Ngunit ang iba naman ay sa mabuting kalooban. Ang ilan ay naghahayag patungkol kay Kristo dahil sa makasariling hangarin, hindi sa katapatan ng kalooban na nag-aakalang ito'y makadadagdag ng paghihirap sa aking pagkatanikala. Ngunit, ang iba'y gumagawa ng dahil sa pag-ibig na kanilang nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Mga kapatid, we need to speak up kapag dumadating na yung mga panahon ng Ebanghelyo hindi na ituturo ng tama. At dapat bilang mga miyembro, articulated tayo pagdating sa Ebanghelyo ni Kristo. Alam natin na nakapaloob na doktrina na dyan at kaya natin panindigan yung turo na yan. Tuloy po tayo. Marcos 16:15. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng likha. Roma 1:4 hanggang 14, 14 hanggang 16. May pagkakautang ako, kapwa sa mga Griego at sa mga hindi Griego, kapwa sa mga matatalino at sa mga mangmang. Anong ibig sabihin nito? Mangungutang si Apostol Pablo? Ang dami pa ng utang nitong taong ito. Hindi po ganun. Ang idea po ng may pagkakautang ako, meron akong responsibility na dapat i-fulfill sa kanila. Yun po ang nakapaloob sa praise na sinabi niyang may pagkakautang ako. Kaya nga, nananabik na rin akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyo na nasa Roma. Ito ay sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo patungkol kay Kristo, sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang Ebanghelyo ay una para sa mga Hudyo at sunod para sa mga Hintil. Mga minamahal, ito'y mahalagang responsibilidad ng isang church member ng church. Kaanib, ano-ano ito? Ang pakikibahagi sa pagtitipon. Salamat, narito po kayo. Yung presensya nyo, unang-una, malaking bagay sa bawat isa. Higit sa lahat, no? Nagkatipon tayo na ang layunin natin ay sumamba sa Diyos. Pangalawa, pananatili ng kadalisayan sa pamumuhay bilang kaanib ng iglesia. It is our responsibility to live a Christ-like life before the world. Ganun din sa ating church. Pangatlo, pananatili ng kadalisayan sa aral. Ibig sabihin, we need to be biblically informed as members of this church at alam natin yung pinangahawakan nating katuruan. Pang-apat, pag-ibig at pagbiministeryo sa bawat isa. Mahalaga po ito, no? Dahil dito natin makikita that we care one for another. Kilalanin mo ang pangalan niya. Tanungin mo siya. Mag-interview ka man lang ng kapatid mo sa pananampalataya. O baka may prayer request siya na iya lang magsabi sa iyo. Magsisimula po yan sa approach at pagtatanong sa mga kapatid, no? And then, panglima, pagsusustento sa pangangailangan. Alam natin kung anong pangangailangan ng ministry at dapat maging aware kayo sa pangangailangan sa ministry. Of course, in the long run, nangungupahan po tayo ngayon. Kung madali lang kumita ng pera at madali lang magkapera ng agaran, gusto sana natin makabili ng property na mapagpapatayuan natin ng isang kapilya na balang araw, mawala man tayo, well, itong maliit na kapilya na ito na naitayo natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, manatili hanggat hindi dumarating ang ating Panginoong Jesus. Tuloy po tayo. Pagsikapan ng pagkakaisa. Ito po, magandang goal ito. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, hindi natin layunin magkaroon ng division sa church. Hindi natin layunin magkabahabahagi. Bagkus, ang layunin natin, magkaisa tayong lahat sa Espiritu. At ang pangpito, pagtatanggol at pagpapalaganap sa Ebanghelyo. Lagi ko pong pinapaalala sa inyo yan, no? Dahil as a church, we are a living witness in the world. Hindi inutusan ng Diyos ang mga anghel para magpalaganap ng Ebanghelyo. Ang inutusan niya, yung mga taong tunay na nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Sila ang magpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya wag po tayo magsawa, no? Sa pag-iimpluwensya, sa pagsasabi, sa pamagitan ng nakikita nilang pamumuhay, na tayo binago ng Ebanghelyo ni Kristo. Maging sa pagsusuporta sa gawain ng misyon. Sapagkat yung mga lugar na sinusuportahan natin, hindi naman tayo makakapunta ron .
Sino ba gustong pumunta sa inyo sa Haiti? Kamamatay lang ng presidente nila, inambus. Sino gustong pumunta sa Myanmar? May mga missionary doon, may mga papasok pa. Hanggang ngayon, under dictator rule. Okay? Sa loob lang yata ng 3 buwan, pagkatapos magkabotohan, nagkaroon na ng coup d'etat, hawak na naman ngayon ng military yung Myanmar. Ngayon, nagsisimula na civil war. Naku, daming maapektuhan ng missionary doon. Okay? Ang dami na mamamatay uli. Nakakalungkot, no? Kumbaga, batang-batang demokrasya. Isipin mo, nagkaroon sila ng democratic votation doon, na nanalo. Ayaw tanggapin ng military, nag-coup d'etat. Okay? Sino gustong pumunta ng Taiwan? May mga bukas ang Taiwan, may missionaryong gustong pumasok doon. Yung Taiwan naman ngayon, namimiligro, anytime, pwede silang kunin ng China. Kaya laging naka-high alert sila. Paano yung missionaryong gustong pumasok doon? Payapa kaya ang isipan niya makakapasok doon at makakapag-minister doon? Na anytime, pwede magkagulo rin sa bansa na yun? Pero hanggat di pa sila nakakapasok, umiikot-ikot po sila, kinakailangan natin sustentuhan. Dahil mga missionary silang isinuko ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Diyos. Yun lamang po, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Mananalangin po tayo at maraming salamat. Nagkatipon-tipon tayo, maging sa ating mga tagapanood. No? Umaasa ako na balang araw makasama namin kayo sa pagtitipon ng iglesia. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa oras na ito. We are so thankful for this opportunity that you have given to us na ang iyong mga anak, Panginoon, dapat malaman nila, Panginoon, ang sa Biblia, ano bang tungkulin ko bilang isang responsabling kaanib ng iglesia. Ama, nagpapasalamat ako at tulungan mo nawa ang iyong mga anak na lumalim pa ang kanilang pagkakilala sa mga katotohanan ng salita mo. Talagang idisiplinahin namin ang aming sarili, Panginoon, para magkaroon kami ng deep understanding of God's Word. Napakaraming magagandang bagay at napakaraming bagay na inihanda mo sa amin na dapat namin mapag-aralan sa salita mo. Thank you, Lord, for giving us this truth. Again, thank you for the opportunity to serve you, magtipon kasama ng iyong iglesia sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Sino ang magiting na usher natin? Jeff, can you pray for our giving this afternoon? Okay. Tumayo po tayong lahat. At Raymond, kayo nyo close us in prayer. Okay, sige. Lumapit ka na rito. No? Sige. Magtapos tayo sa panalangin. Let's pray. Lord, thank you po for this wonderful Sunday, Lord. Thank you po for this privilege, Lord, that we were able to worship you with our fellow brothers and sisters in Christ. I pray, Lord, that whatever we heard and learned from today's preaching, Lord, that we will be able to live it in our lives and share it to other people. I pray, Lord, that you continue to bless us and use us an instrument to advance your kingdom. May we always glorify you, Lord, in everything that we do. And please keep us safe, Lord, as we go back to our homes. Salamat po. In all this we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang gabi, hanggang hapon po sa inyo lahat. No? At dismiss na po tayo.